ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya naman tayong tipo sa isang tao. Hindi natin pwedeng ipilit sa sarili natin ang isang taong hindi naman natin gusto. Ikaw kabarangay, ano nga ba ang tipo mo sa isang makakarelasyon? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Brenda, 40 years old, isang sari-sari store owner sa Caloocan. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo, Papa Dudut, ang kwento ko tungkol sa paghahanap ko ng AFAM. Bago pa man, naging trending sa social media ang pagsundo ng mga kababayan nating Pinay sa mga AFAM sa airport. Ay nauna na ako dyan, Papa Dudut. Nakailang sundo na rin ako ng AFAM mula pa noong 19 years old pa lamang ako. Malaking impluwensya sa ganitong hobby ko ang mga tiyahin ko na nakapag-asawa na ng ibang lahi. Bata pa lamang ako ay nasanay na akong makakita ng mga foreigner sa bahay namin dahil dinadalaw nila ang mga tiyahin ko. Nanawa na nga rin ako sa mga imported na sabon at tsokolate, kaya naman binebenta ko na sa mga kapitbahay ko ang sobra sa mga ibinibigay sa akin. Doon din nagsimula ang hilig ko sa pagbebenta, kaya noong may sapat na akong puhunan ay nagtayo ako ng isang sari-sari store. Naging successful naman ang small business ko at nagdagdag pa ako ng ibang paninda na hindi kasali sa sari-sari store. Tulad na lamang ng bra at panty na pwedeng hulugan tuwing katapusan. Ito ang pinagkakabalahan ko habang naghihintay ng tamang AFAM para sa akin. Sa edad kong 40 ay marami na ang nanunukso sa akin na mag-asawa na raw ako, Papa Dudut. Kahit sino na lang daw ay pupwede na. Siyempre malaki ang pagpapahalaga ko sa sarili ko at ayokong kahit na sino na lamang ang mapangasawa ko. Choosy pa rin ako kahit sabihin pa ng iba na lagpas na ako sa edad sa kalendaryo. Hindi ako nagpapa-apekto pero minsan kapag hindi nagwo-workout ang relasyon ko sa mga AFAM, nakakaramdam din ako ng kalungkutan. Minsan naiisip ko na ring magsettle sa kahit na sino na lamang para lang may maging katuwang ako sa buhay. Kaya lang Papa Dudut, sa tuwing naiisip ko kung gaano nakalayo ang nararating ko sa paghahanap ng the one, muli na naman akong magkakaroon ng pag-asa na nasa sulok lamang ang forever ko. Kahit na anong klaseng panunokso pa ng ibang tao ay hindi ako magpapatinag. Isa na nga sa mga madalas na manukso sa akin ay ang mapang-asar na kapitbahay kong si Buknoy, Papa Dudut. Kaklase ko siya nung elementary at kahit na hindi ko maamin ay naging kaibigan ko na rin siya sa pagdaan ng mga panahon, Papa Dudut. Hello, good morning or good evening. I am Brenda. How are you today and tomorrow or next tomorrow? Are you okay every day or just today? It's okay. I want to tell you that past is past and I do not go back and forth. Teka, tama ba yung English ko na yun? I am your lover and I am okay to love you. Is it okay to love you and you love me too? Are you sure I am okay to you? I am okay, no? Because the airport is big and sometimes it's small when many people are many who are wag na nga lang akong magbanggit tungkol sa airport. Mapapahaba lang yung English ko eh. Di ko kaya mag-explain. You know. Uy, Brenda. Ano ka ba
Buknoy! Kinakausap mo na naman ang sarili mo sa harapan ng estante ng mga toyo mo. Nang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong gugulatin ha? Ano naman bang kailangan mo? Ang sungit mo ah. Yan na ba ang nagagawa ng English sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, importante na matuto tayong magsalita ng English. Sa'yo lang siguro importante kasi hayok ka sa AFAM. Okay na ako sa Tagalog. Sariling atin kasi ang tinatangkilik ko. Ano bang kailangan mo? Dalian mo, marami pa kasi akong gagawin. Alam mo kung ako sa'yo, sa harapan ka ng mga betchin mag-practice ng English. Baka sakaling maituwid yung dila mo. Di na ako natutuwa. Joke lang, ikaw naman. Pabili ako ng isang balot ng mani at 3 yosi. Kala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sana, pero na-stress ako sa English mo eh. Talagang... Joke lang. Para sa tatay ko to. Yung mani sa akin. Ay, pabili na nga rin ng isang pack ng napkin, yung may pakpak. Sino ngayon sa atin na nakaka-stress ang English? Napkin kasi yan. Anong alam ko dyan? Eh bakit ka bumibili kung wala kang alam sa napkin? Para sa pamangkin ko yan. Tuwing katapusan kasi yung dalaw niya, kaya bibilan ko na. Lagi kasing nakakalimutan nun na bumili. Tignan mo na. Maayos ka naman palang tao eh. Maayos naman talaga ako ah. Eh bakit sa akin ang gaspang mo? Siguro kasi nung past life ko, ginamit mo akong liha. Di na talaga ako makakuha ng maayos na sagot sa'yo, no? Ayusin mo rin kasi yung tanong mo. O sige, may tanong ako. Sagutin mo na maayos ha. Basta bigyan mo ako ng discount sa binili ko sa'yo. Hindi pwede. Eh di don't. Ano ba yun? Magsusundo kasi ako ng AFAM sa airport bukas. Ano bang mas bagay sa akin na isuot? Red o green na bestida? Para ka namang makiki-Christmas party sa airport dyan sa mga napili mong kulay. Black o white na bestida? Yung magugustuhan ng AFAM ko? Wala. O anong kulay yung masasuggest mo? Wala nga. Paanong wala? Wala kang isusuot na damit. Mas gusto yun ng mga lalaki. Ay, wala ka talagang kwentang kausap. Tinalikuran ko si Buknoy at hindi na siya pinagbentahan pa, Papa Dudut. Tinawag niya ako habang pilit na tinatago ang pagkaaliw sa pag-walk out ko. Ganun na lagi ang routine naming dalawa sa tuwing mahuhuli niya akong nag-iensayong magsalita ng English ay aasarin pa niya ako. Magwo-walk out ako at kinabukasan ay okay naman kaming dalawa. Mabuting tao naman kasi si Buknoy, sadyang mapang-asar lamang siya. Lalo na sa pangarap kong magkaroon ng asawang AFAM. Mabilis din ang radar niya kapag hindi nagtatagumpay ang plano kong makasal sa isang AFAM. Wala na nga ata ako halos maitatago kay Buknoy. Basang-basa na niya ako sa lahat ng bagay. Malaking bagay din kasi na magkababata kami at kaharap lang ng store ko ang bahay nila. Kaya ang hirap itago sa kanya mga nangyayari sa buhay ko. Bukod pa roon ay madaldal naman talaga ako sa mga ganap ko sa buhay ko kaya wala akong maitatagong lihim sa kahit na sino. Hindi rin lihim sa kanya ang dahilan kung bakit AFAM ang gusto ko. Kahit na hindi niya gusto ang ideyang maghabol ako sa ibang lahi, wala rin naman siyang magagawa pa. Dinaan na lamang niya sa pang-aasar lahat para kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko sa tuwing hindi nagwo-workout ang mga relasyon ko sa mga foreigner na nakikilala ko. Hindi nga nakakatuwa na nakarami na ako ng AFAM pero wala ni isa roon ang naging successful. May mga na-in-love naman sa akin pero walang plano mag-commit at nasaktan ako doon. Gusto ko ng commitment at syempre pinakagusto ko yung isasama niya ako paalis ng Pilipinas. Pangarap ko talagang manirahan sa ibang bansa at doon na bumuo ng pamilya. Mahirap ang buhay sa Pilipinas at mahirap lalo dahil may mga taong handa kang hilahin pa ibaba. Huwag ka lang magtagumpay sa mga pangarap mo. Kaya kesa ituon ko ang atensyon ko sa mga taong walang bilib sa akin, ay nag-focus na lamang ako sa mga goal ko. Ang makakilala ng AFAM na pakakasalan ako at makakasama kong bumuo ng pamilya at pangarap sa ibang bansa.
Uy, Brenda! Mukhang ginabi ka ah. Traffic. Buong araw kang wala. Ang daming padaan-daan dyan kanina sa tindahan mo. Sayang yung benta. Bakit? Responsibilidad ko ba lahat ng mamimili rito sa barangay natin? Ako lang ba yung may sari-sari store? Ako lang ba? Uy, sinabi ko lang naman. Ang sungit naman. Siguro parating na ang dalaw mo, no? May stock ka pa ba ng napkin sa tindahan? Pwede kong ibigay sa iyo yung natira ng pamangkin ko. May 3 pa siguro yun. Tapos 2 panty liner. Kung mga asar ka lang, pwede bang bukas na lang? Wala ako sa mood makipagbalyahan sa'yo. Ay, teka. Di ba ngayon mo kinita yung afam mo? Buknoy, Asan siya? Hindi ba kayo nagmotel? bakit naman mo talaga ang iniisip mo, ha? Eh kasi dun din naman ang punta niyan. Manunundo sa airport, kakain sa resto. Tapos ayun, diretso na ng motel. Walang resto, walang motel. Oh, eh asan siya? Ipakilala mo naman sa akin. Akong kikilatis para di ka lukohin. Wala kang kikilatisin. Kasi hindi naman niya ako sinipot. Hindi na tuloy pumunta ng Pinas? Natuloy siyang pumunta rito sa Pinas. Pero hindi siya nakipagkita sa akin. Bakit? Nalate ako dumating eh. Pinaayos ko pa kasi tong takong ng sandals ko. Tapos nung dumating ako sa airport, sabi niya wala na raw siya ron. Saan naman nagpunta? Alam ba niya pasikot-sikot dito sa Metro Manila? May nakilala raw siyang OFW na dalaga. Habang hinihintay niya ako, sakto namang tumabi yung OFW sa kanya. Nagkakwentuhan sila tapos Nagkasulutan na. nag-click daw sila agad ng OFW na yon. Tapos inaya siya nung hitad na yun na magstay sa bahay niya. Pumayag naman tong afam ko. Condolence ha? Ilang linggo na naman ako magluluksa nito. Ay! Kainis kasi tong sandals ko. Talagang nasira pa kung kailan makakaharap ko na yung Prince Charming ko. Eh baka kasi sign na yan. Sign na ano? Na bumili na ako ng bagong sandals? Sign na hindi siya para sa'yo. Para siya sa akin. Sadyang ahas lang yung nakatabi niyang OFW. Brenda, kung talagang interesado sa'yo yung afam na yun, kahit gaano nakaigpit yung pagkakapulupot sa kanya nung ahas na OFW na yun, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Eh asan ba siya ngayon? Oo na. Makakahanap ka rin ng iba dyan. Marami pang isdang afam sa karagatan. Makakabingwit ka rin ng sayo. Daming ang isdang afam. Pero mukhang ayaw namang magpabingwit sa akin. Baka mali ka lang ng paraan ng pamimingwit. Baka nga. Ay. O siya, uuwi na ako. Maaga pa akong lalabas bukas para mag-grocery ng ibibenta sa store. Sige, ingat. Ay, Brenda, Ano yun? may tagus ka. Ha? Seryoso ba? Di mo ba alam na dadatnan ka? Wala ka bang kalendaryo? Irregular ako eh. Ano ba naman to? Puro kamalasan na lang ang nangyayari. Umuwi ka na para makapagpalit ng damit. Ngayon ka pa talaga nagsuot ng puti. Alam ko bang dadatnan ako ngayon? Kaya nga umuwi ka na para makapagpalit bago yan magmantsa. Boknoy, Bakit? baka pwedeng hiramin ko muna yung napkin ng pamangkin mo. Wala ka bang napkin sa tindahan mo? Ikaw uubos lang kahapon eh. O sige na, dalian mo nang umuwi. Ako nang bahala sa napkin mo. Nagmamadali akong umuwi para lamang makapagpalit na at maibabad na ang puting bestida ko, Papa Dudut. Inabot talaga ako ng maraming malas ng araw na yon. Una, nasira na nga ang sandals ko. Pangalawa ay nasunod pa ang afam na para sana sa akin. Pangatlo ay dumating ang dalaw ko kung kailan naman nakaputi ako. Ang sama ng loob ko habang binababad at kinukusot ang puting bestida ko, Papa Dudut. Napaiyak na nga rin ako habang naglalaba dahil sa sobrang lungkot. Maya-maya pa ay narinig kong kumatok sa pintuan ko si Buknoy. Pinagbuksan ko siya at inabot niya sa akin ang 2 pack ng bagong napkin at isang pack ng panty liner. Inabutan din niya ako ng imported na tsokolate. Nagulat ako kasi akala ko yung natirang napkin lang ng pamangkin niya ang ibibigay niya sa akin. Pero binilhan pa pala niya ako. Baka raw hindi ko kasukat ang napkin ng pamangkin niya dahil mas maliit ako. Natawa na lamang ako dahil wala talaga siyang kaalam-alam sa napkin. Nagtaka rin ako sa imported na chocolate na ibinigay niya.
Ang sabi ni Buknoy ay binigyan niya raw ako ng chocolate kasi hindi raw umabot sa akin yung pasalubong ng AFAM ko at natawa naman ako. Maayos naman kasi si Buknoy at maasahan mo talaga. Siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. Siya ang tumulong sa mga magulang niya para mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Single si Buknoy, Papa Dudut, at sa pagkakaalam ko, isang beses lang siya nagkaroon ng karelasyon. Tumagal sila ng 5 taon bago nanawa yung babae at pinagpalit siya sa isang foreigner. Kaya naiintindihan ko kung bakit lagi niyang kinokontra ang kagustuhan kong makapangasawa ng foreigner dahil nga sa personal niyang experience. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa naging relasyon niyang yon pero nililihis niya ang usapan, Papa Dudut. Wala naman ang galit sa puso at mga mata niya pero mas pinili na lamang niyang tuluyan ng talikuran ng chapter ng buhay niyang yon. Naawa nga ako sa kanya kasi tulad ko ay tumanda na rin siyang single. Pero di tulad ko ay mukha naman siyang masaya kahit na single pa siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng AFAM ko kahit na ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Mula nung hindi ako sinipot ng nakamabutihan kong AFAM. Nagsorry naman po siya sa akin dahil sa ginawa niya at pinatawad ko naman siya. Sinabi ko na lamang sa kanya na kung meron pa siyang ibang foreigner na kakilala na single ipakilala na lamang niya ako. Natawa siya at pumayag naman. Mula noon ay gumaan na kahit papaano ang loob ko na pakawalan ang nakilala kong AFAM na yon. Lalo na noong sinasabi na niyang masaya na siya sa kasama niyang OFW na nakilala niya sa airport. Baka nga sila ang para sa isa't isa at naging instrument lamang ako para magkakilala sila. Mas lalong gumaan ang loob ko sa naisip kong yon at nasabi ko sa sarili ko na hindi ako pababayaan ng tadhana na makilala ko ang tamang AFAM para sa akin. Hanggang sa may nakilala ulit akong bagong foreigner. Nakilala ko si Pete, 55 years old at isang negosyante. Nakilala ko siya mula sa isang Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM. Nag-post kasi itong si Pete ng picture niya habang nasa loob ng magara niyang sasakyan. Naghahanap daw siya ng katuwang sa buhay at kailangan niya ng business-minded na katulad niya. Natuwa ako kasi syempre sari-sari store owner ako. Ako na ang hinahanap niyang katuwang sa buhay at kinilig ako sa ideya na yon. Agad ko siyang in-add sa Facebook at in-accept naman niya. Minessage ko siya ng selfie ko habang nasa loob ng sari-sari store ko para makita niyang business-minded talaga ako. Mula noon ay magkausap na kami at madalas ay puro plano sa negosyo ang pinag-uusapan namin. Natuwa ako kasi siya ay hindi siya katulad ng iba na puro lamang lande ang ginagawa sa akin, Papa Dudut. May Facebook group ang mga Pinay na naghahanap ng AFAM? Hanep pa! Sabi naman sa'yo, hindi lang ako naghahanap ng AFAM sa Pinas. Marami kami. Magandang group naming yun kasi nagtutulungan kaming makahanap ng asawang AFAM. Tinatag namin ang isa't isa kapag may nagpo-post na AFAM. Bayanihan, kumbaga. Tapos kapag bigo kami sa AFAM na nakilala namin, nagdadamayan kami. Ang tanong, nakahanap na ba ang lahat ng nasa group na yun ng AFAM nila? Ay, wala akong pakialam sa kanila. Nakahanap na kasi ako ng AFAM ko. Ang bilis mo mag-move on ah. Wala pang isang buwan nung di ka sinipot ng AFAM mo tapos ngayon may bago na ulit? Dinaan ko sa alindog at pagiging utak negosyante ko. Utak negosyante? Businessman kasi si Pete. Yung AFAM na nakilala ko. Gusto niya ng babaeng nagninegosyo rin. Sakto, may store ako diba? Ano bang negosyo niya? Wala pa. Oh, akala ko businessman siya. Paano siya naging businessman kung wala naman siyang business? Kasi ang pagiging business person ay nasa pag-iisip lang yan. Mindset ba? Okay ka lang ba?
Okay na ako kay Pete. Alam kong may pangarap siya sa buhay at doon ako kakapit. Okay, sabi mo eh. Mag-ingat ka lang dyan ha. Ano ka ba? May tiwala naman ako sa kanya. Hanggat di mo pa nakakasama yung tao, huwag ka munang ubus biyaya sa tiwala. Mahirap na. Paano bang hindi ako magtitiwala sa kanya? Magkasosyo na kami sa negosyong iniisip niya. Nalintikan na. Wala pang negosyo pero naisip mo agad magkasosyo na kayo? Magsisimula na kaming magnegosyo, no? Nakapagpadala na ako sa kanya ng dagdag para sa puhunan. Anong klaseng negosyo? Pag-iisipan pa lang kung ano. Pero ang importante, meron na kaming puhunan. Seryoso bang nagpadala ka sa kanya? Alam nga namang hindi, magkasosyo na nga kami, di ba? Ang labo mo namang kausap. Bakit ka nagtiwala agad na magpadala sa kanya? Kasi mahal ko siya. Okay, hindi ko pa siya mahal. Pero papunta na rin dun. Kailan mo siya susunduin sa airport? Wala pang plano. Busy pa raw siya sa pag-iisip ng gagawin niyang negosyo namin. Ano bang nakakatawa ha? Bahala ka na sa buhay mo. Dalaga ka na. Nireregla ka na nga ng di mo alam eh. Umalis ka na nga. Kung di ka magiging supportive sa love life ko, huwag mo na akong kausapin. Supportive ako sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa buhay mo, ang hirap mong suportahan. Promeno ka. Masakit ha? Ang sinasabi ko lang… Ganyan ka na ba kagalit sa mga foreigner dahil sa ginawa sa'yo ng ex mo? Oh, saan naman galing yan? Totoo naman, di ba? Kaya lagi mong kinukontra yung paghahabol ko sa mga AFAM kasi may galit ka sa mga foreigner at sa akin mo yun nilalabas. Kinokontra lang kita kapag alam kong wala ka ng preno sa paghahabol sa mga AFAM mo. Kung maayos yung mga hinabol mo, bakit mag-isa ka pa rin? Bakit nasa Pinas ka pa rin? Hindi ko sinagot ang mga sinabi ni Boknoy Papadudut. Alam kong dihado ako sa mga sinabi niya dahil totoo namang mali ang mga hinabol ko, Papadudut. Gusto ko nang umiyak ng mga panahong yon pero nagawa kong pigilan ang sarili ko para naman hindi ako magmukhang masyadong talunan. Hindi na rin hinintay pa ni Boknoy na makasagot ako. Tinalikuran na lamang niya ako at saka nagmadaling lumayo sa akin, Papadudut. Napansin kong nainis na rin siya sa katangahan ko at hindi ko naman siya masisisi. Pero gusto ko lang namang magmahal ng AFAM. Ano bang masama roon? Nung nakalayo na si Boknoy ay saka naman ako napaiyak. Hindi dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya, kundi dahil naniwala ako sa bawat salita niya. Pagkatapos noon ay minessage ko si Pete para magpasuporta sa kanya dahil nalulungkot ako. Inaya ko siyang mag-video call pero tinanggihan niya ako. Ilang beses na akong tinanggihan ni Pete na mag-video call. Panay lamang kami chat at voice call. Lagi niyang sinasabi na nahihiya raw siya sa itsura niya at minsan daw kasi ay may pimples siya. Naniwala naman ako. O sinadya kong maniwala kahit may konting pagdududa na. Hindi na nagpakita ulit si Boknoy sa store ko, Papadudut. Ako naman ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Pete. Ang dami na naming pinag-usapang mga plano. Kahit na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya ay oo na lamang ako ng oo dahil may tiwala ako sa kanya. Nakailang beses na rin akong nagpadala sa kanya para sa puhunan na negosyo na sinasabi niya. Kahit na noong kasagsagan noon ay wala pa rin akong balita sa mangyayari. Pikit mata pa rin akong nagtiwala sa kanya dahil gusto ko na siya. Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong maging asawa siya kesa ang makasama siya sa kahit na anong negosyo. Pero kung negosyo ang magiging dahilan para makita niya ang halaga ko ay tutulungan ko siya roon para lamang makita niya ako ang karapat dapat para sa kanya. Hindi ko na lamang inalintana, Papadudot, ang mga ipinapadala ko sa kanyang pera. Hanggang isang araw ay hindi na lamang siya nagparamdam pa. Nagulat na lamang ako na nakablock na pala ako sa kanya sa lahat ng social media accounts niya. Nagsimula lang ang lahat ng yon nang ilang beses ko siyang tinanong kung kailan kami pwedeng magkita. Sa pag-block niya sa akin ay nakuha ko na ang sagot, Papadudot.
Hati na tayo ha. Malamang, nagiinuman na nga tayo ngayon. O, tagay pa. O bakit ka naman tumatawar yan, ha? Hindi ako makapaniwalang na denggoy ka ng inaakala mong afam. Oo na, tanga nga, di ba? Kaya shot pa. Sabi naman sa'yo huwag kang magtiwala agad. Ay, masisisi mo ba ako? Sa gusto ko nang mag-asawa ng afam. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, syempre ang dami ng manluloko sa Facebook ngayon. Lahat pwede na magpanggap na afam sila. Kung bakit naman kasi hindi ko naisip na poser lang pala siya? Nagtataka ako kung bakit di mo naisip na Pinoy lang din siya. Yung bangko niya na pinagpapadalan mo, pang Pinas lang naman. Uulitin ko lang ha. Tanga nga, di ba? O, shot na! Hinay-hinay muna sa alak. May trabaho pa ako bukas ng umaga. Mag-usap na lang tayo. Ikaw? Gustong makipag-usap? Si Boknoy? Tumanggi sa alak? Anong nangyayari? May trabaho lang ako ng maaga bukas. Kung day off ko lang, kahit mag-beer house pa tayo hanggang umaga Bilang pa kita ng ladies drink. O sige, maaga rin akong pupunta sa police station bukas para ipablatter tong nang scam sa akin. Anong sabi ng bangko na pinagpadalan mo ng pera? Paasa naman ang mga yun? Halatang wala na silang magawa. Nasimot na raw lahat ng perang pinadala ko. Ganun talaga. Mag-move on ka na lang. Yung pinadala ko sa kanya, pwede ng pang-anim na buwan na benta ko rito sa store Wag mo nang masyadong dibdibin. Basta ngayon natuto ka na. Di na dapat basta-bastang magtitiwala kahit gaano pa katangkad yung afam na yan. Kaya pala lagi siyang nagpapalusot tuwing gusto kong mag-video call kami. Dun pa lang, red flag na. Tapos yung boses niya, hindi naman tunog afam, tunog Pinoy. Tapos, wrong grammar pa no? Totoo. Akala ko nga nung una ako lang tong hindi nakakaintindi masyado ng English. Pero nung tumagal, siya naman pala tong hindi marunong mag-English. Buti hindi ka nag-send ng ano? Nang ano? Ng mga hubad na pictures. Ha? Ba't naman ako magsisend? Di ba yun na ang kalakaran ngayon? Dapat mag-send ka ng nakaubad ka o kahit anong pa-sexy para padalang kanya ng pera. Ako nga tong nagpadala ng pera, di ba? Dapat siyang magpadala ng nakahubad na picture, hindi ako. Hayaan mo na. Makakabawi ka rin. Karma na lang ang bahala sa lalaking yun. Uy, share mo yung pinost ko sa Facebook ha. Anong pinost mo? Yung tungkol sa pangsaskam na ginawa sa akin. Para aware na rin yung iba at hindi na sila mabiktima. Nakakatrauma talaga Nakakatrauma? So ibig sabihin ba niyan graduate ka na sa paghahanap ng afam? Pinoy naman yung nangloko sa akin, hindi afam. Kaya tuloy lang ang laban. Ewan ko sa'yo. Uy, tumama na ba sa'yo yung alak? Bakit umiiyak ka na agad Di mo pa nga nakakalahati yung beer mo. Ako na lang kasi yung hindi nakakapag-asawa ng afam sa pamilya ko. Ang sad ng buhay. Napakwento na naman tuloy ako kay Buknoy sa dahilan ko kung bakit afam ang hanap ko. Nakinig naman siya kahit narinig na niya ang ibang kwento ko noon. Hinayaan niya lamang akong umiyak, Papa Dudut, habang inuulit ko ang mga kwento ko sa kanya. Hindi niya ako hinusgahan at hinayaan na lamang niya na sabihin ko ang lahat ng nararamdaman ko. Kahit papaano'y gumaan ang loob ko sa pananahimik at pakikinig ni Buknoy. Nakwento ko sa kanya kung gaano ako nainggit sa mga tiyahin ko noong bata pa lamang ako. Hindi sila lumaking mayaman pero yumaman sila mula noong nakapangasawa ng mga afam. Nakabili sila ng mga magagandang damit, sapatos, alahas at nakapunta sa mga lugar na sa pelikula lamang na pang Hollywood ko nakikita. Ang gaganda pa ng mga naging anak nila na pwedeng irampa at gawing artista. Gusto ko kasing magkaroon ng anak na maganda na pwedeng ipasok sa showbiz para pagkakitaan. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na gagawa ako ng sariling paraan para maging ganon ang buhay ko. Gusto ko rin ng afam na seseryosohin ako dahil
Yung tiyahing ko noon ay hindi sila sineryoso ng mga Pinoy na nakarelasyon nila. Kaya ang ending sa AFAM ang bagsak nila at doon sila totoong naging masaya. Alam kong sa AFAM talaga ako magiging masaya, Papa Dudut. Pagkatapos kong umiyak kay Buknoy ay saka naman niya ako inasar. Noong nalaman niyang ayos na ako ay saka niya binitawan yung mga biro niya. Natawa na lamang ako, Papa Dudut. Kung normal na araw siguro niya ako inasar nang ganon ay baka nasapo ko na siya. Pero dahil nakatulong siya para maproseso ko ang nararamdaman ko ay hinayaan ko na lamang siyang asarin ako. Malaki po ang naitulong niya para maintindihan ko na hindi naman sa akin ang kulang. Mali lang talaga ang mga napipili kong AFAM. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong makikilalang para sa akin. Darating din yon, yun na lamang ang iniisip ko para hindi na gaanong kasakit ang isiping wala pa rin akong happy ending. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin tinanggal ang pag-asa sa puso ko na balang araw ay makakatagpo din ako ng AFAM na mamahalin ako. Pero nagpahinga muna ako sa paghahabol. Kinailangan ko munang bumawi mula sa pagkakaubos ng ipon ko dahil sa nang scam sa akin, Papa Dudut. Nagdoble kayod ako para makaipon ulit. Nagbenta na rin ako ng yema, halo-halo, barbecue at mga makeup at naging mabenta naman lahat ng yon. Kaya kahit papaano'y naibsan yung lungkot ko mula sa mga nangyaring hindi maganda sa akin noong nakaraan. Nag-leave na rin muna ako sa Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM para makapag-concentrate ako sa mga negosyo ko. Hataw na hataw ang mga negosyo ko at hindi ko pwedeng pabayaan yon. Natawa naman si Buknoy sa mga nakitang pagbabago sa akin. Natawa na lamang ako kasi hindi naman ako nagbago. Ganon pa rin ako. Umaasa pa rin ang puso kong makatagpo ng AFAM kaya lang ay busy pa kasi. Hindi ko naman na kinontra pa si Buknoy at hinayaan na lamang siyang maniwala sa iniisip niya tungkol sa akin. Lumipas nga ang ilang araw at nabawi ko na rin ng mga higit kalahati ng nawalang pera sa akin. Nagbalak na rin akong palakihin ang sari-sari store ko at balak kong gawing mini grocery store na bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Balak ko pa lang naman noon pero suportado ni Buknoy yon. Nag-volunteer pa nga siyang magtrabaho para sa akin sa gabi dahil kailangan din daw niya ng dagdag na income. Lalo't gusto niyang pag-aralin ang pamangkin niya. Hindi pa man ako nakakapagtayo ng mini grocery store ko ay heto at suportado na agad ni Buknoy na akala mo nangyayari na sa kasalukuyan ng negosyo ko. Nakakatuwang magkaroon ng kaibigan na katulad niya na kahit mapang-asar at taklesa pero may puso pa rin para tulungan ka, Papa Dudut. Brenda, good news! Pera ba yan? Hindi. Eh di hindi yan good news. Kahit sabihin ko sa'yong may nakilala na akong AFAM, Mahilig ka na rin sa AFAM? Manunundo ka na rin ba sa airport? AFAM para sa'yo. Ah, Oh, mukhang di ka naman interesado. eh baka mas-scam na naman ako niyan eh. Hindi to scam. Kliyente siya sa opisina namin. May kaya sa buhay. Luigi ang pangalan at may sariling negosyo sa Canada. Andito lang sa Pinas para maghanap ng asawa. Lo, eh di sumali siya kamo ron sa Facebook group ko. Imported na palay na nga tong lumalapit. Ayaw mo pang isaing? Paano ko isasaing palay pa? Tukain ko muna. Tukain mo na ngayon. Bakit mo ba ako pinipilit sa AFAM na yan? Kasi nakausap ko siya. At bilang isang lalaki, alam kong seryoso na siyang maghanap ng mapapangasawa. At ako agad ang naisip mong ipaasawa sa kanya? Naawa kasi ako sa'yo nung na-scam ka. Saka gusto kong makatulong dun sa pangarap mong makapangasawa ng AFAM. Para di ka na tinutokso tuwing family reunion nyo. Asawahin mo tong si Luigi. Ayos ba talaga yan? Ipupusta ko yung nanay ko kung palyado to. Ibibigay ko talaga sa'yo si nanay. Kahit wag mo nang ibalik, ayos lang.
patingin ng picture. Saka ibigay mo sa akin yung ibang detalye sa kanya. Teka, nagpicture kami sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Oh, ito na. Tingnan mo. Patingin nga kung palaban. Ay, gwapo. Thank you. Hindi ikaw, si Luigi. Okay lang din na sabihin mong gwapo ako. Bilang ako ang kupido niyong dalawa, di ba? Oo na. Oo na gwapo ako o oo na kasi payag ka nang kilalanin si Luigi. What? Marunong ka nang gumamit ng tamang English words ha? Ilang afam ba naman ang dumaan sa akin eh. So anong meron sa kanya? Byudo na siya. Kailan lang namatay yung asawa niya? Baka naman wala pang 40 days ha, baka multuhin ako. Paano kang mumultuhin nasa Canada yun? Walang pang-commute yung kaluluwa ng asawa ni Luigi. Palaasa rin yun sa piso sale. Nakakainis to. Hindi na lang seryosohin yung tanong ko. Matagal nang byudo si Luigi. May 7 years na ata sa pagkakatanda ko. First love niya yun. Hindi na siya nagkaroon ng ibang GF buong buhay niya. Yun lang. First love? Nung labang ko dyan. Malay mo, ikaw naman ang maging last love niya. Mas matimbang yun, di ba? Paano kung di niya ako magustuhan? Baka mataas ang standards. Type ka nga agad eh. Pinakita ko picture mo sa Facebook tapos gusto na agad niyang makilala ka. Ganda ka, girl. Kailan daw niyang gustong magkita kami? So payag ka na. May magagawa pa ba ako? Eh sinabihan niya na akong maganda. Wala naman siyang sinabing maganda ka. Sinabi lang niya type ka niya. Panira ka talaga, no? O basta, sasabihin ko na sa kanya na i-add ka na sa Facebook para makapag-usap na kayo ha. Di ako peperahan niya na. Baka nga ikaw pa tong mang-scam sa kanya eh. Pasalamat ka, may ipapakilala kang afam sa akin. Kung hindi, sinaing ko na yung tenga mo. Nagkakwentuhan muna kami ni Buknoy bago siya nagpaalam. Nagkwento rin siya sa mga napansin niyang katangian ni Luigi at aminin kong nagkaroon ako kaagad ng interes kay Luigi base sa mga nasabi ni Buknoy. Kaya naman noong nakita kong nag-send na ang friend request ni Luigi, inaccept ko na kaagad. Minessage niya ako at formal na pinakilala ang sarili niya. Nagkasundo kami kaagad at natatawa siya sa mga sinabi ko. Natuwa raw siya sa akin at first time niya ulit ngumiti ng ganon. Kinilig naman ang puso ko dahil may afam nang naka-appreciate sa akin. Walang oras na hindi kami nag-usap ni Luigi. Halos hindi ko na mabitawan ang cellphone ko para lamang makapag-usap kami. Napabili ako ng 2 power bank para paniguradong hindi malolobat ang cellphone ko. Kahit nasaan man ako at habang kausap siya. Nagsimula na rin kaming mag-date papadudot. Sa loob ng 1 buwan na pakikipag-date ko kay Luigi ay wala siyang ibang ginawa. Kundi ang itrato ako ng tama, lahat ng hiniling ko sa isang afam ay nasa kanya na. Gentleman siya at talagang inalagaan niya ako sa tuwing nagkikita kami. Hindi siya tumitingin sa ibang babae kapag magkasama kami. Alam ko na yon ay dahil lagi akong nakatingin sa kanya. Lagi niyang sinasabi na ang ganda ko raw at syempre kinikilig ako roon. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya kasi baka biglang magbago kapag napansin na niyang gusto ko na siya. Nasabi na rin niya ang plano niya kung paano niya ako dadalhin sa Canada. Handa siyang pagkakasusan ang pagpunta ko sa Canada para makapagsimula na kami ng buhay doon. Uuwi lang daw muna siya pansamantala para maasikaso ang mga kailangan ko. Nagsabi siya na mag-iiwan na siya ng pera para sa gagastusin ko papunta sa Canada. Hindi ko naman yung tinanggap at mula noong inoffer niya sa akin ang tungkol sa Canada ay bigla na lamang akong nagsorry sa kanya at sinabing hindi na kami dapat na magkita pa papadudot. Nakabalik ka na? Ha? Di ba may date kayo ni Luigi? Sabi niya mag-overnight daw kayo sa Tagaytay. Ano nangyari? Yon. Wala naman. Paanong wala? Akala ko ba okay na kayo? 1 buwan na kayo nag-aarutan ah. Sa wala talaga eh. Ganun talaga. Tanggapin na lang.
Huwag mong sabihing nakipaghiwalay siya sa'yo. Siya pa talaga ang may ganang makipaghiwalay, ang ganda mo na nga. Akong nakipaghiwalay. Ikaw pa talaga tong may ganang makipaghiwalay? Ang gwapo na nga niya. Gusto niya akong dalhin sa Canada para magpakasal na kami doon. Oh, di ba yun naman ang pangarap mo? Nasa harapan mo na, bakit di mo pa tinuka? Di ko rin alam eh. Basta ang alam ko, nung sinabi niyang kukunin niya na ako papunta sa Canada, nalungkot ako. Anong nakakalungkot sa Canada? Kung ako lang yan, baka ngayon pa lang nag-empake na ako. Kahit next month pa ang flight ko. Ewan ko nga rin. Parang hindi ako masaya na pupunta ng Canada. Siguro kasi nalungkot ako na iiwan ko tong store ko. Iiwan ko yung pangarap kong magkaroon ng malaking grocery store. Mga ganun. May kaya si Luigi. Pwede siyang magpatayo ng grocery store para sa'yo sa Canada. Sa mas gusto kong magbenta ng mga desashay na shampoo at toothpaste dito sa Pinas eh. Bakit ba? Hayaan mo na yun. Nanghihinayang lang kasi ako. Bakit naman ikaw tong nanghihinayang? Ikaw ba tong niligawan? Ikaw ba tong inofera na pumunta ng Canada? Nag-effort kaya ako para sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo. Anong effort naman ang ginawa mo para sa akin, Aber? Todo benta ako sa'yo pagkaharap siya. Kaya nga agad-agad gusto na niyang ipakilala kita sa kanya eh. Alam ko na yan. Nasabi nga niya sa akin. Nasabi niya? Lagi niyang sinasabi sa akin kung paano mo ko binibida sa kanya. Ang sinabi ko lang naman, hindi siya lugi sa'yo kasi quality ka. Kung makapagsabi ka naman ng quality dyan, akala mo inahing manok ako na nangingitlog ng ginto? Seryoso nga. Sinabi ko sa kanya na marunong ka sa mga gawaing bahay. Masarap kang magluto, lalo na ng tinola. Kaya pala lagi niyang nire-request sa akin kapag nagpunta na raw ako ng Canada, ipagluto ko raw siya ng tinola. Ikaw naman pala tong nagpahamak sa akin. Paborito ko kasi yung tinola mo. Di ba, naalala mo kapag may sakit ako, ipinagluluto mo ako ng tinola na maraming siling labuyo? Maganda kasi ang sili para magpawis ka. Oo nga eh. Dati gusto ko na lang laging magkasakit para ipagluto mo ako ng tinola. Kahit naman wala kang sakit, magsabi ka lang ipagluluto kita. Kaya na-inlove sa'yo si Luigi. Na-inlove sa akin kasi kung ano-anong pinagsasasabi mo. Tama bang banggitin mo sa kanyang namumula ang pisngi ko sa tuwing sinasabihan akong maganda? Totoo naman ah. Bagay kaya sa'yo kapag namumula ka. Mas lumalabas ang ganda mo. Saka sinabi ko sa kanya na banggitin na maganda ka kapag wala ka sa sarili. Kasi sobrang pula ng pisngi mo pag ganun. Sinabi mo rin pala sa kanya na kumakanta ako? Correction! Ang sinabi ko sa kanya, maganda ang boses mo kapag kumakanta ka. O edi salamat. Ay, sayang talaga. Pero hayaan mo na. Kapag may afam ulit kaming kliyente, ibibida ulit kita. Di na kailangan. Bakit naman? Pass na ako sa AFAM. Baka kailangan, tangkilikin ko muna ang sariling atin. Seryoso ako noong sinabi kong pass na ako sa AFAM, Papa Dudut. Kota na ako at alam kong oras na para tangkilikin ang sariling atin. Doon ako sa Pinoy na makakaintindihan ko. Iyong Pinoy na hindi dudugo ang ilong ko sa kaka-English. Iyong Pinoy na kaya kong makipag-argumento nang hindi nauubusan ng salita. At higit sa lahat isang Pinoy na nakakakita ng ganda ko hindi lang ng panlabas kundi ng kalooban ko. Isang Pinoy lang naman ang nakita kong gumawa noon para sa akin. Si Buknoy. Papa Dudut, hindi ang store ko ang dahilan kung bakit natakot akong iwan ang Pilipinas at pumunta sa Canada, kundi ang suki ko sa store ko na yon na si Buknoy. Sa loob ng isang buwang pakikipag-date ko kay Luigi ay wala siyang ibang naging bukang bibig kundi ang magagandang salita ni Buknoy tungkol sa akin. Lagi na lang namumula ang mga pisngi ko sa mga papuri ni Luigi na galing naman talaga kay Buknoy. At doon ko na-realize na mula at kinilig ako hindi dahil kay Luigi kundi dahil kay Buknoy mismo. Papa Dudut, hindi ko pa rin po magawang maamin kay Buknoy ang nararamdaman ko. Naghahanap ako ng tiyempo pero ramdam ko naman sa mga tingin niya na may gusto rin siya sa akin.
Kung paano niya ako purihin sa harapan ng ibang tao at tuksuhin kapag dalawa lamang kami. Halata namang may gusto siya sa akin, kaya lang hindi niya magawang sabihin kasi puro afam ang laman ng bibig ko. Siguro'y takot siyang ma-reject ko. Ano po kaya sa tingin ninyo? Sana'y magawa ninyo akong tulungan kung paano ko mapapaamin si Buknoy sa nararamdaman niya sa akin. O mas maganda ba na ako na lamang ang aamin sa kanya? Ano po ba ang naisip ninyong dapat kong gawin? Ngayon lang ako nagkagusto ng totoo sa isang Pilipino. Bago lang ito sa akin kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Tiwala naman ako sa inyong programa na makakatulong kayo sa problema ko. Alam kong marami na kayong natulungan at gusto kong mapasali sa mga tao na yon. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagsali sa akin sa inyong #1 program, ang Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Brenda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever